sa inyo, Henry Muñoz at Chaicher, oo, okay lang kami dito sa Cayman Islands. Oh, ibabalik ko, ipapakita ko sa inyo mga kababayan ha, na ang Pangulo ay nandoon oh, di ba? Puros kasi kasinungalingan kaya po kapag yung may mga ganyan, ito yung picture na inaano nila, na ini-issue nila. Wala po si President Bongbong Marcos. No, mukhang madaming wala din ho dito sa litratong ito. Siguro may mga bilateral meetings. Oh, ito yung ayan si Pangulo naka-attend Ayan Oh. Ayan Oh. Ha? Basag ang mga DDS dito. Kingin Uy, ingay mo. Basag ang mga DDS dito, mga bossing. Kasi gawa-gawa kayo ng fake news, gawa-gawa kayo ng paglilinlang sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Mark Laksamana, diyan magaling mga DDS sa kasinungalingan. Nasa aking okasyon sa kakasama ko ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with women. Ang tanong ho, mga bossing, kung ang vice-presidente natin, nakasalukuyan ngayon, kung siya ho kaya ang presidente, ano po? Magandang tanong to. Ano po kaya ang gagawin? Ano po kaya ang ipapakita? Paano po kaya makikipag-usap ang ating vice-presidente? Kasi nangangarap po sila no? Na ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, mga bossing. Yun po yung gusto nilang mangyari sa 2028 daw. Kaso ang problema mga kababayan, mukhang madaming sabit ang vice-presidente. At hanggang ngayon ay hindi, meron na. Sasabihin ko pa naman, hanggang ngayon wala silang paliwanag. Meron na. No, 'di ba Terin at Libre October at Bugi Arellano? Meron na silang dahilan after 2 years mga bossing, na tinatanong sila kung saan napunta ang pondo ng confidential funds, ay ginamit daw doon sa pagsugpo sa corruption doon sa Department of Education. Ayun daw biglang sila pa ngayon yung hero pagdating po sa pagsugpo sa korupsyon. Sabi ni Ma'am Tuwiller Wilbred, kahihiyan ang ikakalat ni Inday Pusit. Baka kantahan lang sila niyan, host. Alam nyo mga bossing, nakakalungkot po no? Dahil meron pa din po tayong mga kababayan, ayun, napunta na naman sa lalamunan ko yung, alam nyo kung ano yung nasa ilalim niya mga boss? Ayan, ano yan cloves yan grind cloves napunta na naman sa lalamunan ko. Kaya nasa med ako. Alam niyo po ang nakakalungkot mga boss Chief Amo, sir? Yung mga kababayan natin na hanggang ngayon po ay naniniwala sa kanila. Pero may kasiyahan naman din po. Ano yung kasiyahan? Paubos na po sila. Konting-konti na lang po sila, mga bossing. Okay? So, alisin ko na ito. No, ngayon pumunta tayo, dumako tayo. Nako ito. May ini-issue po yung mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, parang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, sa panahon nito, kakaunti lang daw yung classroom. No, ito. Kasi nung 2024, sa panahon ng nandiyan si Vince Dizon, 22 lang daw po, mga bossing, yung classroom. Ayan, yan ang issue nila ngayon. Di ba? Sabi ni Milo Amor, pareho tayo, Boss Mark, umiinom din ako ng dry cloves. Opo, nakakabango ng hininga. At nakaka-maintain ng blood pressure Wala naman tayong high blood, pero nakaugalian ko na para laging mabango ang hininga. Di ba? Anyway, ito sabi dito sa post na ito, 2024 daw to 2025, 21,922 yung plano at dapat gagawin na mga classroom, no? Pero as of 2025 na daw mga boss Chief Amo, sir, 22 lang ang naipatayo. Parang ganyan yung pagkakaintindi ko diyan sa picture na yan, no? President Marcos has ordered newly DPWH Secretary Vince Dizon to expose the anomaly of ex-DPWH official. The ex-DPWH official built only 22 classroom. Biruin nyo mga kababayan. Yan yung ini-issue nila.
Eto kay Inday Sara Duterte naman daw, nung panahon na siya ay nandoon sa DepEd, 192, no? Sa loob ng 2 taon from 2022 hanggang 2024, di ba, Ma'am Maritel T? Biruin nyo silang mag-issue. Ano, ayos, ano? Eto kaya, sandali, bago ko ipakita, yun, ayan, bumabara na naman yung clubs. Oh, bago ko ipakita yon mga bossing, meron munang sasabihin si Roque sa inyo. Oh, naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni oy, motik na madulas. Hindi mo pa itinuloy. Oh, ulit niya, Roque. dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Oh, muntik na madulas. Ayaw pa ituloy. No. Corruption kay Marcos Jr. Siya nga ang naglalabas niyan. Siya nga ang nagpapakita niyan. Trabaho ng former DepEd secretary yan. Oh. Ngayon ho, mga bossing. Sabi ni Roque, di ba? Muntik ng madulas, mga boss chief amo, sir. Di ba si Roque? Ngayon ho, ipapakita at ibabalik natin ito sa sa mismong larawan. Oh. Yung Kedigong naman daw, ipinagtapat, mga bossing, 2016 from 2021, ito ho ay yung 5 taon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ang nakalagay dito is 2016 to 2021, 150, no? And 150,000 and 149, 156, and 605, 23,000 and 103. 538, mga classroom yan, no? Source, DDS, vlogger, Jonathan Tapay, Mike Romero, Lorraine Bad. Oh, eto daw yung mga naipatay yung classroom. 2022, Ghost Classroom. 2020 to 2022, Ghost Classroom. Ghost Project under DPWH repealed by COA, and the former President Rodrigo Duterte admitted that there are kickbacks and massive corruption under his watch. PACC closed the case. Alam niyo din ho, mga boss chief amo, sir. Diba mismo si Pangulong Bongbong mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang umaamin nung panahon. Ayun, nagagaya ko kay Roque, madudulas pa ako na si Pangulong Bongbong Marcos ang korap. Pero alam niyo naman po, mga kababayan, si Pangulo ang nagsisiwalat ng lahat ng ito. Umamin si Rodrigo Duterte eh. Di ba? Na siya din ay nagnakaw at ang sinabi pa ay ubos na, wala na. No, naubos na daw ho yung kanyang ninakaw, wala na daw ho, mga boss chief amo, sir. Kaya yung pagkakadulas ni Roque, bagay na bagay naman, hindi pa itinuloy. Di ba? Sabi ni Tantan, Boss Mark, paki-clarify po yung admin case ni Boy Dila. Magkaiba sa pinakita niya sa na-dismiss. Magkaiba ang case number. Ay nako, titignan natin yan at ipapakita natin bukas. Okay? Ngayon wala sa lineup natin yung topic na yan eh. No? Papahagilap natin doon ho sa mga bossing, sa Team MR natin, mga kababayan. Okay? So ngayon, tingnan nyo. Puro kayo issue. Ako mas maniniwala pa ako, mga boss chief amo, sir, na talagang ang ating Pangulo ay tuloy-tuloy lang at hindi hihintuho, mga bossing, sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bayan. Sabi ni Shiro Kansaki, kasi ang kaso ni Boss Joel sa Ombudsman. Hahagilapin niya ng Team MR at ibablog natin bukas ng umaga yan para sa inyo, mga boss.